Ito ay isang paalala at babala, hindi lang para sa ating mga kabataan ngayon, kundi para sa ating lahat. Dahil ngayong Setyembre ay ginugunita natin ang Suicide Prevention Month. Pero bago ang lahat, o ang gagawin kong pagbabahagi sa inyo ng mga karanasan ko sa loob ng morgue, intro po muna tayo. Yon, kamusta kayo mga kamorgue? Muli ay gagawa tayo ng video. At sa mga hindi pa po ako kilala, ako po ay isang vlogger o content creator na embalsamador. Ngayon nga pong buwan o ngayong buwan ng Setyembre ay ginugunita nga po natin ang Suicide Prevention Month. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At para sa ating kabatiran, hindi lang naman dahil sa mga karaniwang sakit ang nagiging dahilan kung bakit pumapanaw ang isang tao. Malaking bilang o porsyento kung bakit pumapanaw ang isang tao ay dahil sa sila mismo ang kumikitil o bumabawi ng kanilang sariling buhay. At kung bakit tinatag ang Suicide Prevention Day o Month ay dahil po sa layon nito na mapataas ang kamalayan ng mga tao kaugnay sa senyalis at sintomas ng depresyon. Kaya ang Department of Health ay nagpapaalala sa atin na maaaring may isang buhay na maililigtas sa tamang pagtugon at pangunawa, at ang suicide ay preventable. Kaya kung ikaw o may kakilala kang dumadaan sa napakatinding pagsubok, alalahanin na may tulong at suportang handang magbigay gabay. At maaari rin tumawag ng libre sa mga numerong nasa inyong screen, hatid sa inyo ng DOH o ng Department of Health. Katuwang ang National Center for Mental Health o NCMH. At nariyan mga kamorgue yung hotline na maaari po ninyong tawagan. Kung bakit naman ako gumawa ng video o ng vlog patungkol sa ganitong bagay ay dahil sa ako nga po ay isang embalsamador. Kapag pumanaw ang isang tao at ang dahilan nito ay dahil sa kinitil niya ang kanyang sariling buhay sa kahit na ano pamang paraan, ay isang malaking hamon din para sa amin. Nandyan yung pagkahabag o pagkaawa dahil nakikita namin sa aming isipan kung gaano nahihirapan o nahirapan yung taong aayusin o eembalsamuhin namin. Masakit din para sa amin kapag nalalaman namin yung iba't ibang dahilan kung bakit nila kinikitil o binabawi ang kanilang sariling buhay. Na nariyan yung mga dahilan na nang dahil sa nahiram na salapi, nandyan din yung dahil sa sakit na kanilang taglay, dahil sa ayaw na nilang pahirapan yung mga mahal nila sa buhay sa pag-aalaga sa kanila, sila na mismo ang kumikitil o bumabawi ng kanilang sariling buhay. Nariyan din yung dahilan na dahil sa bumagsak yung kanilang negosyo o kanilang hanap buhay sa mga kabataan. Hindi lang din naman sa mga kabataan, dahil sa nabigo sila sa pag-ibig, nagiging dahilan din yun kung bakit kinikitil nila ang kanilang sariling buhay. Ilan lamang ito sa mga naranasan namin o sa mga naging dahilan ng mga nagiging pasyente po namin. At kaya naman ako gumawa ng ganitong video ay para magpaalala po para sa ating lahat na kung anumang problema ang kinakaharap mo ngayon, kung yan ay dahil sa pinansyal, problema sa pamilya, problema sa trabaho mo o sa hanap buhay, o ano pa man ang iyong dahilan, kamorgue, hindi po solusyon ang pagbawi o pagkitil ng sariling buhay. Gaano mang kabigat yan, gaano ka man nahihirapan, ang lagi mong tatandaan ay may lunas o solusyon yang problema o suliranin na kinakaharap mo. Oo, natutulungan ka ng mga taong malapit o nagmamahal sa'yo. Maging ang ating pamahalaan ay handang tumulong sa'yo. Pero may mas higit na makatutulong sa'yo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos.